Charlene Mariano. So we'll have just two presenters tonight. The others are still at large. Si Ma'am May hindi makaka-present. Si Doc Aris ay nasa convention. So yun po yung mga inevitable circumstances. But anyway, aking tanto mga kapatid na pag nagtatlong speaker tayo, hindi kasi yung oras. So, tamang lang yung dalawa. Mag-i-extend lang po tayo ng another Saturday para makumpleto natin ang ating mga training. Okay, so huwag na po tayong magtagal pa mga kapatid. Nandyan na po ang ating resource speaker. Shall we pray with kapatid na Osias? Chaplain Lieutenant Osias Domingo. Ano sa kusina pa? So, Chaplain de Jus. Chaplain Maria de Jus. Ano po, sir? Magpe-pray? Pwedeng, opo, ikaw, mag-pray. Sige po. Start na po ba tayo? Opo, start na po tayo. Okay, let's pray. Tayo po yung manalangin. O dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, patuloy nagpapahiram sa amin ng buhay at lakas. Muli po kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami mag-aaral ng iyong mga banal na salita sa tulong ng iyong mga piniling mga guro na gagamitin sa amin sa gabing ito na gabayan sila ng iyong banal na espiritu upang ang iyong kaluwalhatian ng mahayag, karunungan mula sa langit ang aming matutunan at maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, ang iyong banal basbas ang aming hiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So thank you very much, Chaplain de Jus. At ngayon, ibigay na natin ang panahon sa ating resource speaker, Chaplain Major Dr. John De La Torre. Sa iyo na po ang panahon, Doc. Okay, magandang gabi po sa lahat. Good evening, everyone. Good evening po. Good evening po. Actually, I am in the class right now from Vegan, Ilocos Sur. At nandito kami sa loob ng sasakyan. Just on time, mga kapatid. Today, mayroong akong sinamahan, yung group ng Three Angels, the Messengers, yung isang singing group, led out by Dr. Jun Capoli from Pasay. At mayroon pang tatlong kasama. At nakaschedule na po ito last year, kaya ako'y nandito at tama-tama din nadalaw ko yung aking magandang anak si Jaya. Doc Ray, Jaya Hosang, kailan ba na yun? Hello, Jaya. How are you? Kantahan mo muna kami bago Good. mag-start. Okay. So Jaya Hosang and because of the request, so let's have Jaya, no? Sandali lang. Bibigay siya ng kakaunting special number para sa atin. Okay? Can you sing na? Amen. Sige po. Okay. Nandito kami mga kapatid sa loob ng sasakyan at naghanap kami ng place na mayroon sanang Wi-Fi pero wala naman. Good na yung aking hotspot sa cellphone ay nagkaigi. Praise God, I can join the class now and be with you dito sa ating Training the Trainers program. So si Jaya po yung naghahanap na. Jaya is our youngest child. Siya po ay nutritionist, registered na dietitian. But after working for 2 years, she decided to proceed to medicine. At present, she is in her third year na po. By around July, mag-clerk na siya. Yung aking tatlong anak, mga kapatid, dito sila nag-aaral lahat.
sa University of Northern Philippines. It is a state university in Ilocos at maganda po dito. Baka may mga anak kayong gustong mag-doktor, mura lang po dito mga kapatid, kayang-kaya. Kaya kaunting tiis ay nagkakaigi din. So as we start our discussion for this evening, my topic is about training design. But before doing so, let's listen to a song by Jovial Ruth de la Torre. Lord, I take my pen to write to you one letter, knowing even now you know what's on my mind. But I think perhaps it might make me feel better if I see myself here again in a line. And as I close, I see a phrase I took for granted. And it leaps out as I see written there. As the truth of it begins to become planted, these two words have now become my heartfelt prayer. Sincerely yours, Lord, I sign my life to you. Sincerely yours, with a strong and honest wish to be the best that I can be at what I am, without a thought for me. Lord, teach me how to be. Sincerely yours, without a proud or selfish love. Sincerely yours, from now until there is no time. Please make my life become a letter and never throw away. I'll write it till the day that I become sincerely yours. Sincerely yours. Sincerely yours. Amen. Oo. So, yun ata ang buhay ng ano, di ba? Buhay ng mga chaplain, mga kapatid. Sincerely yours, tayo ay committed na sa ating Panginoon na tayo po ay maglilingkod ano man ang siyang panukala ng Panginoon para sa ating lahat. Ako'y mag-share na po ng aking screen ngayon mga kapatid. Yeah. Okay. So, dali lang. Akin lang itong ipi-play. Okay, that's good. Okay. So, our program envisioned by or how should I say it? Para bang originated by or introduced by our founder, Director Dr. Relitran, is the TTT,
trainers to train. Itong TTT kanina doon sa Sabbath School lesson, meron ding sinasabi sa atin eh. T is the trials, then the next T is test, and then trust. Kabagay, whatever comes to our lives as we have our spiritual insight to start with, di ba po ba? So all the trials that happen in our lives, let us not react to it in any way. Minsan kasi pag mayroong mga problema, tayo nagre-react kaagad negatively, no? Bakit nangyari sa akin ito o whatever or what not. Pero all the trials that God to happen in our lives, mga kapatid, they are meant to test us. Kaya nga yung trials, they are meant to test us. Okay? Yung minsan maghintay tayo. I remember, maybe we're reminded of the story of the 10 virgins. That the groom, while the 10 virgins were waiting, they fell asleep. Now, yung pagkaantala ng pagdating ng groom, talagang sinasadya ng ating Panginoon yan. Mayroong purpose yan. As we wait, anything can happen, mga kapatid. Pero as we wait, that waiting molds our character. Molds our character to be in line with the character of God. To test us. And God, para bang to push us to lead us to an option that we can't do anything but to trust in God. Pero dito sa ating sa ating logos na klase, mga kapatid ko, it has other meaning. TTT is training trainers to train. Sorry doon sa aking adlib na kakaunti. Now, my topic in our program, it is part 5, and the title of this topic now is Developing a Training Design. Alam nyo, one of my assignment when I was in IAS was to be in charge of parabang training program, internship program ng mga kumukuha ng mga estudyante na kumukuha ng Masters in Public Health. And so, I have to look into yung outline, paano gagawin, and then gagawa sila ng kanilang libro. Instead of doing a thesis, mga kapatid, they are going to write a thesis report. Gagawa sila ng report o a project report, no? Ganon din yun doon sa AUP, sa PUC nung ako ay nag-take ng Masters in Public Health Program. Hindi yun thesis, kundi sasabit ka ng proposal. Pagsabit mo ng proposal, mga kapatid, i-implement mo yung proposal na yun. Pagkatapos ng implementation, mayroon ka ng resulta, evaluate the results, and then you have to write your book. Yun na yung project report. Now, when I look into the parts ng ating training the trainers, ganon din ang siyang perspective, ganon siyang setup. Kumbaga, mayroong overview, no? If you can be reminded of the previous topics that we're in, mayroong overview, parang introduction. Kung ano man yung topic mo, mga kapatid ko, mayroon kang introduction. Then after ng introduction, mayroon doong needs assessment or definition of the need. Kabagay, what is the problem? Halimbawa, ang problema ay nutrition, family nutrition, for example. Maraming mga pamilya hindi kumakain ng tama. Yun ang siyang problema doon. So you have to gather some data, no? Kung ano man yung modality mo o paraan mo ng iyong pag-assess ng needs o pag-gather ng data about needs ng isang community, mga kapatid. So gagawin mo yon. Normally mayroong tatlong paraan. Mayroong interview, di ba? So you write parang a questionnaire. Pagkatapos you conduct the questionnaire. Kung yun man ay isang barangay o isang church, yun. Survey, parang ganun survey. Now, such a survey, mayroon ding ocular inspection. You have to go to the place, see what is happening, at makikita mo yung lugar. At saka yung ikatlo pang paraan, then
Aside from the written interview, you asked also people around, especially yung mga tao na mga heads ng community. Who really run and know the community very well. So, pagkatapos noon, meron ka ng data tungkol doon sa lugar na yon na kung saan ka magkakandak ng isang program. Sa atin naman, magkakandak ka ng isang training. Ano po? Now, doon sa introduction, meron ka ng idea doon sa global or national or regional na picture na ito talaga ang problema, karamihan dito. So most likely, ito siguro yung problema. Maari sigurong need yun ng isang community o yun ang expertise mo na gusto mong gawin. Okay? Now, pagkatapos ng needs assessment, you have to write down your objectives. Ano bang gusto mong gawin? No? Anong klaseng program ang gusto mong gawin? Pagkatapos ng objectives, mga kapatid, so needs assessment, identification of the needs, and then goals and objectives. Pagkatapos ngayon yung methodology. Doon sa methodology, ito na yung training design, no? Ano ang siyang program na gagawin mo? Ikaw ba ay magle-lecture? Ikaw ba ay magkakaroon ng kung anong mga paraan, no? Para matulungan mo, ma-educate mo, matuto ang mga tao doon sa lugar. So ganun din ang aking nakita po dito habang binabrowse ko yung aklat na sinishare sa atin ni Doc Ray, mga kapatid, from Oregon State. Ito yung module na ginagamit nila for training. At kaya ko nabanggit yun para magkaroon tayo ng bird's eye view kung saan tayo nanggaling, saan tayo pupunta. At ngayon po, itong aking part is to develop a training design. Ang ating objective for this presentation, this topic is at the end of this session, about an hour or less than an hour, we will all be able to what? We will learn and be able to develop a training design outline. So hindi ka pa magkakandak ng program, ng training program, kundi mayroon ka ng outline, kung ano man yung outline na yun, mga kapatid. So, training design. Okay? Developing a training design, mga kapatid. At yung design na yon, yung ating table, kumbaga po na plano, no? Planning the program sa lamesa pa lamang, gagawa tayo ng outline, matututo tayong gumawa ng outline. So we are all expected that after this training the trainers and even our topic for this evening, that we will have an idea, we'll learn, have an idea of what a training design is about. Okay? At saka we'll be able to make one training design outline, mga kapatid. And to move forward, ito na yung ating pinag-usapan, di ba? Training design phase, di yung training need, yung aking nabanggit kanina. What is the problem? Identification of the problem, needs assessment. Pag nakita mo na yung problema, ngayon mag-iisip ka ano ang gagawin kong programa to provide solution dito sa problema, mga kapatid. Then you have to write down, you have to develop your training objectives, no? Para hindi tayo malihis. Nasa direction tayo parati. Meron tayong focus. And after the need, after the design, the training objectives, now we have to develop a training design based on the need and based on the objectives. Magkakaano to para itong hagdan na sunod-sunod, mga kapatid, na madali ating masundan ang mga bagay, no? So, sa paggawa ng training design, ating tingnan kung paano ang tao natututo. Kasi ang ating ang ating mga participants. People attending the training program, people who participate in the training program, mga kapatid, yung ating target group, that they'll be able to learn something. Okay? Now, learning, according to this ano bang tawag dito? To this illustration that is in our slide right now, is described as like this, that people will remember or people will learn, okay, what they have read, only about 10%. So pagka nabasa mo,
ang maalala mo after a while ay 10% lang. No? Siguro kinabukasan, nabasa mo ito, pagkatapos kinabukasan, 10% lang. At yung hindi mo basahin uli mga kapatid, after about 1 week, kahit yung 10% nawawala na yon. That is what my children have shared to me. Kasi meron silang program na ginagamit eh. Anong anak yung ginagamit yun na program? Na inuulit-ulit yon. Unang araw, tapos after 1 week, after 2 weeks, yung sinabi ni Kuya. Spaced repetition? Maliban doon, mayroong gagawa ka ng Flashcards. yung flashcards. Anong tawag doon? Flashcards, may mga software na naggumagamit. Ayan, yan. Okay, parang gano'n. Naulitin mo yon, no? Kasi pagka inulit-ulit mo, nag-i-stick yan sa ating isip. Now, so that is, people learn only about 10% of what they read. But people learn about 30% of what they see. Okay? So, iba yung nabasa mo, iba naman yung talagang nakita mo. Halimbawa, nag-tour ka sa isang lugar. Ano po, hindi lang nabasa mo doon sa Facebook or sa anumang mga information na lugar, kundi napuntahan mo yung lugar na yon. So for example, I've been to vegan. Ang ganda pala ng vegan, no? So you remember 30% because you've been there and you see the place. But mga kapatid ko, it goes more, okay? People who uh people learn about 70% of something that we say. Kumbaga po yung ating na lecture, no, ating itinuro, no, mga kapatid, almost about 70%, no? Para pala akong natakpan kasi nitong ating slide dito po. Pwede pa lang i-move mga kapatid. Okay? So, 10% and then people learn about 20% of what they hear. Okay? Sorry ha, hindi ko nakita kagad sa kabila. So, 10% of what they read, 20% of what they hear, and 30% of what they see. And people learn about 50% of what they hear and what they see. So, pag mayroong dalawang kombinasyon ng learning modalities mga kapatid ko, mas marami ang siyang na-retain, no? Na-remember, na ala-ala. At ito na yung sinabi ko po sa inyo kanina, ayaw na. Ayaw nang bumalik. Okay, no? Aking iakyat ito uli, no? Nakatago kasi. And people learn about 70% of what they say. So pagka tinuro mo na yon, marami kang naalaala. Okay? Kaya minsan pagka ako'y nagsisermon, pagkatapos ako'y nagtuturo mga kapatid, maraming mga nagiging adlib. Kasi marami akong naalaala no? Doon sa mga bagay na aking tinuro sa isang course, halimbawa, at naisingit ko doon sa kagaya lang ngayon, di ba? Yung ating sinimulan, yung TTT. O sapagkat lumabas sa aking utak. So, na-share ko sa inyo sa mga bagay na ito. Tapos yung iba pa mga bagay. But people learn and people remember about 90%. Mas malaki na ito, halos lahat na of, okay, something that they do. Pagka pinerform mo, ginawa mo mga kapatid ang isang bagay, mas marami kang naalala. Okay? So try to remember this slide that we have right now. People remember, okay? So maraming mga modalities. Ano ito mga modalities of learning mga kapatid ko? Number 1 is visual. May mga tao, hindi lahat ng tao pare-parehas ang kanilang paraan ng pagkatuto. Mayroong mga tao na very visual. So gumagawa sila ng mga bagay. I remember my son when he was reviewing, my two sons, when they were reviewing the board exam for medicine. Yung kanilang kwarto,
pag pinasok ko, sabi ko, para ang gulo-gulo. Kung ano-anong mga nakapaskil, no? Doon sa wall, mga kapatid, yun ay ginawa nila. The past will retain much more, no? Mas marami kang alaala sa mga bagay. So yun yung mga mga visual, learning by seeing. There are also people who are who learn by hearing. So makinig lang, hindi na nalilimutan yon. Mayroong ganong mga tao. At mayroong mga tao na kinesthetic naman, they learn by moving, by doing, and by touching stuff, touching things. So ating tandaan, when we do a training design, mga kapatid, maraming mga modalities. Hindi lamang yung blah, 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 nakatayo ka sa harap, puro ka lang turo ng turo. Mas mabuti yung habang nagsasalita ka, nagtuturo ka, mayroon ka ding PowerPoint presentation just like what we're doing right now. Okay? Mayroon kang PowerPoint presentation. Mas maganda yung mayroon ka lang nagsasalita ka, mayroon kang PowerPoint, at saka may lamesa ka na doon mo demo yung tinuturo. So all the three learning modalities are being applied in your training program. You can be assured that we can be assured that people will learn more from what we're doing, no? So ganun to mga kapatid. Okay? Ganito mga bagay nito. So, a basic teaching model, kumbaga po, yung mga activities is to tell, is to show, no? Are hearing what we're telling them. Showing, people are seeing, no? Nakikita nila kung ano yung ating tinuturo. And doing as well, people in maybe some demonstration or workshop are active. Their hands are active, no? They move, incorporating all three learning modalities dito sa ating training design, mga kapatid. Mas natututo ang mga tinitrain natin. Okay? So, dito sa model nito, meron tayong preview. Kabagay, ito yung introduction. Ano man yung paraan mo sa pag-introduce? Maybe it can be just hearing, no? Okay lang yon. Then you present something, you practice, you summarize, and then you perform. Baga po, marami tayong na-incorporate dito. Now, look at this retention rates. Kanina, people remember, okay? And people retain what they learn. Okay? After 2 months, 60 days. Tingnan mo mga kapatid. After 2 months, people, after 2 months is about 25%. But mayroong nagsasalita ka, nag-lecture ka. Tapos mayroon kang PowerPoint presentation din. About 45% are retained, mga kapatid, after about 60 days. But when the participants here, they see, and they do as well, meron kayong mga practicum na ginagawa, then about 70% are retained after about 60 days. But when people hear, they see, and do, and they also connect, mga kapatid ko. Kumbaga po, yung connect, yun na yung mga narinig natin na nag-attend ka ng seminar. Pag-uwi mo doon sa bahay program, no? You try to connect to other people what you have learned. You share, no? What you have learned, mga kapatid. Then, what is being learned, no? Is about 90% after 2 months or after 60 days. Kaya pag gumawa tayo ng program, then we tell people, okay, pag-uwi ninyo, bago kayo bigyan ng grado, kaya na kailangan may report na kayo, na nag-conduct kayo ng ganito ng seminar. So retention rates, mga kapatid, after about 60 days. So, ang ating goal ay matuto tayong gumawa ng training design, no? Training design, mga kapatid, outline. Baga po, plano tayo ng isang training program, gagawa tayo ng outline. Ganito ngayon ang siya magiging setup niyan. Okay? So, meron tayong, kumbaga, yung preview, yung parang overview, introduction. Then, you have to present something. And then, you have to
demo something mga kapatid. Kumbaga previewing, introduction, presenting, it is either people see and hear and listen and say. Sa practice naman, people now do, no? Whatever you have learned. And then sa summary mga kapatid, ay di siguro sabihan natin, okay, we have to relearn what we have just conducted in 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 the past hour. So doon, mas marami na ulit-ulit ngayon, mas maraming mga natutunan ng mga tao. Now, for example, ganito ang setup mga kapatid ko, di ba? Sa isang training na design. For example, your program was conducted April 7, 2007. And your program, the title of your program, training program, was Using Adult Learning Principles. Kasi hindi lahat ng tao maganda yung topic ni Ma'am Carmen, ni Chaplain Carmen sa atin, na mayroong dalawang klase na na participants tayo, no? Parati merong mga bata at saka merong mga matanda. At merong dalawang klase ng pagtuturo. Yung pangbata, yun yung tawag nilang pedagogy, no? From the word pedia, no? Yung mga bata. At saka yung isa naman, yung adult learning, iba naman yun. Ano ba yung pedagogy? And the other one is andragogy. Oo, parang ganoon mga kapatid. So iba ang learning principles ng mga bata. Iba naman ang mga learning principles ng mga matanda. At dito sa program na gagawin mo is to use adult learning principles. Kasi mag-chaplain training nga tayo eh. Tayo ay mag-conduct ng mga Okay, hello mga kapatid. Hello. Okay. Ako'y parang yung signal ko ay medyo nagka-problema. Saan na po ako, hanggang saan nyo ako narinig mga kapatid? Nag-choppy po kasi kanina din. Oo. So until when you heard me clear? Ano yung aking last na nabanggit? Yung nabanggit niyo po si Ma'am Carmen Ramak. Si Ma'am Carmen. Okay, so doon kay Ma'am Carmen, yun yung adult. Thank you mga kapatid ko. So, ayos yan. Ayos yan. So, okay lang yan. Okay? So, tuloy tayo. So, yung title ng ating outline ngayon, ito yung sample na outline mga kapatid ko. And the sample outline is Using Adult Learning Principles. At dito ko nabanggit si Ma'am Carmen Ramak. Ano po? Kasi siyang nag-discuss nung yung learning principles, iba yung bata, iba naman yung mga matanda. So ito yung sample natin. Okay. Choppy na po. Ito yung sample ng ating objective.
Nagka-choppy ba? Ayan, Oh, okay na po ulit. hello? Okay na po ulit. Okay na Maliwanag po po ulit. ulit. Opo. Okay. So, ako'y mag-ano na lamang, magpatay ako ng aking kamera, mga kapatid. Okay lang? Yes po. Try ko Okay lang po, para at Dok. least, Signal. okay na. Sige. Okay. So, ito yung sample na, na training design outline, mga kapatid. And the title is using, pagka ako yung nag-choppy ha, kayo para hindi ako yung ma-interrupt ninyo, mga kapatid. So the title of this sample training design outline is using adult learning principles. Dito ko na banggit si Ma'am Carmen. The objectives ng ating program na ito is differentiate between the way children and adults learn in order to apply adult learning principles when developing and delivering training. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagkakandak tayo ng training ng mga chaplain, mga adult na yon. So ating tatandaan yung mga adult learning principles at ito yung ating sample na na training design outline, mga kapatid. So yung preview, Hello, Dok. ito yung parang Doktor. introduction, di ba? Overview of lesson, review, ito yung content na overview of lesson, review of objective, discussion of, yes, Huwag na lang siguro ang maliwanag kamera, po, Dok, yung video para hindi putol-putol. mga kapatid. Putol-putol, Dok, yung huwag na lang Hello? gagamitin yung kamera. Sige. Hello, Sige. para hindi Sandali putol-putol. ha. Sige, akin mo ng sana ba yung okay. Okay, stop. Yan. Okay na po? Wala nang video? Yes, Dok, Naririnig yes. nyo ako, mga kapatid? Opo. Okay, Yes, sige. very clear. Pagka hindi nyo ako naririnig, Clear. pagka hindi nyo ako So, ito yung sample natin. So, itong preview sa training design outline, ito yung parang introduction. Kaya nga yung content, inyo akong sundan, I am now in the preview, mga kapatid. Tinan yung cursor ko. Yung content, overview of lesson, review of objective, and discussion of the importance of adult learning principles. So yung content mo, about 5 minutes lang yan. Pagkatapos yung method mo, lecture, kumbaga salita ka lang, kung mayroong PowerPoint, nakasama yun doon. At maaari siguro, kung wala kang PowerPoint, may handout ka ng lesson objective para at least nakikita nila ito. Okay? Tapos, it will be followed after about 5 minutes, it will be followed by presenting now the 3 ways children, you present now the adult learning principles. Okay? Ito na yung differences between how children and how adults learn. So, the content of your next part after the overview introduction is the 3 ways children and adults differ as learners. O, diba? Ito na yung, mga kapatid. So, about mga 20 minutes yan, i-discuss mo yan. Kung ano yung lecture ni Ma'am Carmen noon, it past training experiences unrelated to the ignoring or following of adult learning principles. So maring magkatanong ka, okay, doon sa
participants mo. Okay? Mayroon ba kayo? Pwede ba kayo mag-share? So, dito ngayon, may interaction na ngayon. Diba? Tanong mo sila, yung inyong program natin ng dati, ano yung naalaala ninyo na mga pamamaraan na para bang hindi akma dito sa ating natutunan. Instead na adult learning principle ang ginagamit, ay parang mga pangbata na principle ang siyang ginagamit. So magre-react na sila ngayon. Kung hindi man kaya mayroon kang parang workshop, no? Differentiate mo ngayon. Kagaya nito, may workshop, handouts for analysis ngayon. I-analyze nila yon. And then, you close your outline going to the actual na program, mga kapatid, by doing a summary. Review of how critical it is to apply adult learning principles in the design, development, and delivery of training. No? So, yun. At siguro mayroon kang flip chart na ginagamit. So, siguro kahit ako'y tumigil na, mga kapatid, ngayon, may idea na kayo, inyo itong nakuna ng screenshot, may idea na kayo what a training design outline looks like. No? Sasabit kayo ng ganito sapagka kayo ay pinapasabit ng proposal. No? Magsabit kayo doon sa LGU, magsabit kayo sa barangay captain, magsabit kayo doon sa commander ng mga police doon sa inyong area. Ganito yung gagawin mo na na training design outline, no? Siguro mayroon pa tayo siguro ibang idagdag, pero kahit ito lang, mga kapatid, matutuwa na. Kung ay makita na, ganito pala ito, maganda, di maayos, no? Maganda. Kung yung ating national director, Chaplain Leia, Lieutenant Colonel Chaplain Leia, mga kapatid, if he can design with the aid of yung ating mga nasa itaas, yung ating training officer, si Chaplain Major Arnel Marcaida, they can sit down. So mas magiging madali na sa atin, or maybe there are some in our ranks, na mga teacher, mga matagal na rin chaplain, then you can develop a training design at pwede niyong i-share sa iba, and that will hasten copy and paste na lamang ng ating programa. After this, training trainers at yun sa guide, inyo siguro nakita yung mga naka-highlight: perform, present, practice, preview, and summary. Yung ating nakita kayo na. For example, yung perform. Review the training objectives you want to cover in the lesson and determine the job behavior desired as a result of the training for the perform phase. Okay? Select method for monitoring. Ano yung gagawin ko? Pagkatapos gawa ka ng outline, then you have the present, kumbaga po doon sa perform, ito yung guide mo paggawa ng objective, mga kapatid, Kapan ngayon yung gagawin kong parang workshop, Tapos at the end, ito ngayon yung gagawin kong summary. So, we can select and design training aids din at the end para ngayon naman mga panahon, madali na rin kang PowerPoint, mga kapatid, workshop, incorporated na lahat doon. At least
ngayon, atin nang alam kung ano yung ating dapat na gawin. Ha? Kung wala pa, then you can plan for it. Kung hindi pa masyadong alam, sinaalala ko, noon lamang nakalipas na linggo, ako may na-attendan na crusade malapit lang sa amin. Nagkataon yung yung church planter na nandoon sa lugar na yun ay kakilala ko. Doon yun sa unang district kung saan ako nanggaling. Ang sinusulat na doon sa parang Katolina, Manila Paper, yung kanilang mga kanta. Naalala ko ako sa bahay, hindi ko naman ginagamit parati yung aking projector. Siguro, pwede kong pahiram. Pwede kong kunin na lamang pag gagamitin ko. So, that is the thing that parang naisip ko kaagad. So sinabi ko sa kanya, dinala ko ngayon yung projector. Sabi ko, oh, may proceed kayo, baka magamit nyo ito. Baka magawa ng PowerPoint ay mag-aaral pa. Eh, di pa ako napaisip. Akin na lang binigyan ano, ng guidance. Maraming kabataan dito sa church ninyo, check yung no? Para at least itong projector na ito habang nasa inyo, magagamit ninyo. No? So mga kapatid, yun ay isang bagay na maaaring ating magawa. Concept 2 is organizing and sequencing the training content. Maggagawa ka na ng content ng training mo, no? Sando ng ano doon ng introduction mo, examples, definitions, no? Siguro Excuse po, Doc. yung definition doon sa una, Parang hindi na po gaya clear. ng ating sa Basco lesson kanina, di ba? Ano yung Doc, Doc June. kapatid? Nakalagay doon na ano yung title ng ating lesson kanina nag-slip sa aking utak. Divine maliban sa Sabbath School. Okay, anybody can help me? No? Pag ako merong inisip, pag inisip ko yung isa, hindi ka agad-agad. Yeah. I'm sorry, no? Hello? Doc, hindi ka na po namin maintindihan. Hello? Hindi na Hello po. Yes, po. Doc. Doc. Medyo choppy po ng konti. Hindi na po maliwanag. Hindi po ganong maliwanag yung Bali po, for example, sa isang sentence nyo, parang 2 word lang yung naiintindihan namin. Okay. Wala akong magagawa na doon mga kapatid. Siguro ang aking magawa ngayon, i-share ko itong PowerPoint. I hope so. Dito sa ating GC para at least inyo na lamang i-review. Okay? po. Pero basically yung mga mahalagang mga bagay ay di nabanggit ko na. Okay po?
Okay po, Doc. Thank you Okay po. po, Doc. Okay, sige. At siguro, ito ay muna natin gawin. I would suggest, hahanap ako ng ibang location mo na kung pwede akong magano. At kung ako man ay ano, kung ako man ay makahabol pa din, I'll follow, mga kapatid. Atin na sigurong isunod ay yung sunod na lecture siguro kasi medyo yung aking signal ay medyo hindi talaga maganda dito sa aking area ngayon. At cellphone lang kasing ginagamit ko parang hotspot. Okay po ba yun, Doc Ray? Okay po, Okay. Doc. Okay po, Sige. Doc. Yeah, tapos, Ang gawin natin, let's go to the next speaker. Then, kung may time pa mamaya, pag nandyan ka sa isang magandang spot, ay ibalik natin para maipagpatuloy. sige Pero po. kung hindi na makabalik or maibalik, yun na nga po, yun na lang ang i-share na lang yung mga PowerPoint slides para magmuni-muni na lang. Sige. Kasi wala tayong magagawa dahil sa signal eh. Yun ang dyan, oo. Okay, I'm sorry mga kapatid. Palagay ko, naintindihan naman yung parang natalakay naman talaga yung pinaka main na yung meat talaga ng lecture. So, kuhang-kuha na po yun. Kasi adult learners to eh. Okay, sige po. Thank Thank you. very much, Doc. Okay, sige po. Okay. Ako hanap lang ng location, magli-leave muna ako. Oo po, Doc. Okay lang po. Then, we'll have a short break. Then, we'll give the time to Dr. Major Adin Placido for his presentation. Okay, guys. Ano po muna tayo? Break for 2 to 3 minutes.